Hello, Xiao Yu. Mahal, kamusta ang biyahe mo dyan? Sabi sa weather forecast, magkakaroon ng malakas na bagyo sa dinadaanan mo. Huwag kang magmadali, please. Humanap ka muna ng service area para magpalipas ng ulan. Huwag kang mag-alala, mahal. Nakalabas na ako, sa pinakamahirap na parte ng bundok. Mabuti naman kung ganoon. Ipinagluto kita ng nilagang baka rito sa bahay. Sige, pagkatapos kong mag-unload, uuwi na agad ako. Xiao Yu. Bakit? Miss na kita. Miss na rin kita. Hihintayin kita sa bahay. Anong nangyayari sa preno? Pa, nawalan ako ng preno. Ayaw nang kumagat ng preno ng bulok na truck na to. Nasa gitna ako ng kalsada sa bundok. Puro hamog, wala akong makita. Hindi ko makita ang daan. Mahuhulog na ako. Di ba pinigilan na kita noon? Sabi ko sa'yo huwag kang tumuloy. Sabi ko ay maintain ng truck, pero hindi ka nakinig. Ngayon alam mo na ang takot. Ay cambio mo agad sa mababang gear. Gamitin mo ang engine brake. Kung hindi talaga kaya, isadsad mo sa gilid ng bundok. Mas mabuti na yon kaysa mahulog sa bangin. Walang mangyayaring masama, bilisan mo na. Kuya, sa long drive, walang maliit na problema pagdating sa safety. Zhang Yu. Boss Leo. Bumangga ako sa bundok, wala na ang mga goods. G-Box Xiao. Anong klaseng trabaho ito? Nagkasundo tayo na darating ang delivery sa makalawa ng hapon. Ngayon sasabihin mo sa akin na bumangga ka. Boss Leo, patawarin niyo po ako. Malinaw ang nakasulat sa kontrata. Nakasulat doon ng malinaw. Anumang damage o delay sa goods, ikaw ang may buong pananagutan. Triple ang penalty sa breach of contract. Dagdag pa ang buong halaga ng mga equipment na ito. Aabot lahat sa 2,800,000. Inihahanda na ng abogado ko ang mga dokumento. Magkita na lang tayo sa korte. Yushan Logistics. Hello, Boss Wang. Si Zhang Yu po ito. Kamusta, Zhang? Huwag po kayong mag-alala. Nakalabas na po ako sa bulubundukin. Ligtas at walang gallows ang mga prutas. Mas maaga pa sa inaasahan. Dumating ka ng isang araw ng mas maaga. Napakagaling talaga, Kuya Zhang. Nag-alala pa naman ako na baka ma-delay dahil sa bagyo. Maaasahan ka talaga. Trabaho ko lang po, dahil sa dedikasyon mo. Mula ngayon, lahat ng fresh produce deliveries ng kumpanya, sa'yo na. Salamat sa tiwala, Boss Wang. Anong nangyari, kuya? Nako, may problema sa fuel line. Ayaw mag-start. Isang oras ko na tong inaayos. Kung madili pa to, magbabayad ako ng penalty. Okay na, kuya. Subukan niyo pong i-start. Maraming salamat, bata. Napakalaking tulong mo sa akin. Kung hindi, lugi na sana ako sa biyaheng to. Wala yun, kuya, nagtutulungan lang. Ako nga pala si Kuya Joe, mula sa Shengda Construction Materials dito sa atin. Ako ang in-charge sa logistics. Bata, nakikita kong magaling ka, at mabuting tao. Kung okay lang sa'yo, irerekomenda ko sa'yo ang mga biyaheng to. Mas mataas ang bayad kaysa sa market rate, at mabilis magbayad. Maraming salamat po, Kuya Joe. Ako po si Zhang Yu. Kakasimula ko palang mag-isa. Naghahanap nga po ako ng regular na biyahe. Bilib talaga ako sa'yo, Kuya Zhang. Long drive sa gitna ng bagyo. Hindi lang dumating ng isang araw ng maaga. Itong daan-daang kahon ng prutas. Walang ni isang nasira. Walang pumasok na tubig. Sa dami ng nakatrabaho kong driver, ikaw ang una. Masyado naman po kayong mabait, Boss Wang. Kapag tumanggap ng bayad, dapat may hatid ng ligtas ang kargamento. Obligasyon ko po yun.
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Buong taon, mula Kunming hanggang dito. Fresh produce deliveries. Exclusive na sayo. Ang bayad ay base sa market rate, pinakamataas na rate, at walang delay sa bayad. Ayos, bata. Sabi ko na nga ba, magagawa mo. Ang ganda ng trabaho mo sa biyaheng to. Kumalat na sa buong logistics park. Salamat kay Kuya Lee sa pagpapakilala sa akin. Wala yun. Ayo. Sakto, may nakuha akong magandang biyahe pa Guangdong. Mga electronic parts. Mataas ang bayad. Pero mahigpit ang requirements. Gusto mo ba? Sige po. 2,800,000 yan. Paano na tayo mabubuhay nito? Tanungin mo yang paborito mong anak. Paano ko ba siya pinagsabihan noon? Huwag masyadong sagad kung gumawa ng desisyon. Ngayon, tingnan mo, umalis na siya at nagsolo. Dinala niya ang buong pamilya sa pababa. Magsalita ka naman. Di ba ang galing-galing mo noon? Ngayong gumawa ka ng ganito kalaking gulo. Anong plano mo? Gusto mo ba talagang isama ang tatay mo sa blacklist ng mga may utang, at habang buhay na mapahiya? Ibenta. Ibenta ang bahay. Kasalanan ko ito, ako ang mananagot. Mananagot. Anong pambayad mo? Ang bahay na ito ay pinaghirapan namin ng nanay mo. Ito ang naipon namin sa buong buhay namin. Dahil lang sa mataas ang pangarap mo pero wala namang gawa, masyado kang mayabang, naubos ang lahat. Itong 100,000 ang dibidendo mo ngayong taon. Hindi na ito masama, tatay ko ang bumili ng sasakyan. Ako ang naghanap ng mga kliyente. Nagbigay ka lang ng lakas at pagod. Maging masaya ka na lang na nakakuha ka ng ganyan kalaki. Nay, tay, patawad po. Ayo, masyado namang magastos ito. Pwede pa naman ang mga lumang gamit sa bahay. Kababayad mo lang ng utang sa truck. Dapat itabi mo ang pera para sa puhunan. Nay, ayos lang po. Ang pera ay kinikita para gastusin. Naghirap kayo sa buong buhay nyo. Panahon na para mag-enjoy naman kayo. Mabuting bata. Malaki na siya at matagumpay. Nay, tay, tungkulin ko po ito. Xiao Yu, mula noong nagpa siya akong magsarili, napag-isipan ko na ang lahat. Kapag maayos na ang lahat, pakakasalan kita. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Oo, Zhang Yu, papayag ako. Lily, G-Box Xiao. Tumawag ako sa iyo. Para lang sabihin sa iyo. Tapos na tayo. Makinig ka sa paliwanag ko. May kinakaharap lang akong problema ngayon. Pero sigurado akong malalampasan ko ito. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Malalampasan. Naibenta mo na ang bahay mo. Baon ka na sa utang. At iniisip mo pang malalampasan mo ito. Noong naging tayo. Dahil mayaman ka at may reputasyon. Hindi para samahan ka, na tumira sa bulok na lugar para magtago sa utang. Matagal na tayong magkasama. Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Nakakain ba ang nararamdaman? Siya nga pala, sasabihin ko na rin sa iyo. Ngayong wala na si Zhang Yu. Wala ka ng silbi. Wala kang kwenta. Huwag mo na akong kontaken, ibablock na kita. Pasensya na. Ang numerong tinatawagan nyo ay kasalukuyang may kausap. Mangyaring tumawag muli mamaya. Zhang Yu. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo kaya nasira ang buhay ko. Boss Wang. Sinisiguro ko sa inyo, ang galing at ugali ni Xiao Zhang. Bihira lang ang katulad niya sa buong industriya ng logistics. Driver Zhang, inirekomenda ka sa akin ni Kuya Joe. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Malaki ang kailangang i-deliver na construction materials sa planta namin. Ang pinaka-importante sa rutang ito, ay ang pagiging on time at ligtas.
para hindi maantala ang trabaho sa construction site. Huwag po kayong mag-alala, Boss Wang. Sa transportasyon, ang kaligtasan at pagiging on time ang prioridad ko. Basta tinanggap ko ang trabaho, hindi maantala ang proyekto. Kung may masira o ma-delay, anumang pananagutan ko, hindi ko iuurong kahit isang cause-in. Sige. Dahil sa tiwala mo sa sarili, sa iyo na ang trabahong ito. May 3 fixed routes tayo sa loob ng probinsya para sa pabrika natin. Ibibigay ko na sa iyo lahat ng biyahe. Ang freight rate ay tataas ng 5% base sa market price. Walang delay sa bayad kada biyahe. Boss, makakaasa po kayo sa akin. Qiang Zi, medyo gipit ako ngayon. Gusto ko sanang humiram ng pera sa'yo. Kahit 100,000 lang, pampaluwag lang. Babayaran din kita agad. Boss G, huwag kang ang magbiro. Sino bang hindi nakakaalam na bumili ka ng bahay? Baon ka na nga sa utang eh. Kung papahiramin kita, baka parang nagtapon lang ako ng bato sa langit, baka hindi na bumalik. Qiang Zi, ilang taon na tayong magkaibigan. Huwag na, hindi ko deserve maging kaibigan mo. Nung sikat ka pa, hindi mo man lang ako tinulungan. Ngayong bagsak ka na. Saka mo lang ako naisip. Ibababa ko na, busy ako. Tito, ako to, si Boxiao. Ano kailangan mo? Tito, pwede ba akong makahiram ng pera sa inyo? Para mabayaran ko na yung natitira kong utang. Paano ba kita pinayuhan noon? Sabi ko magtrabaho ka ng maayos. Huwag kang masyadong ambisyoso. Nang aapi ka pa ng iba. Mabait si Zhang Yu, pero hindi ka nakinig. Ayos lang, ako ang kuya mo, poprotektahan kita. Pakialamero. Ikaw ba si G. Boxiao? Nag-a-apply bilang semi-trailer driver. May A2 driver's license ka ba? Hiring. Oo, higit 10 taon na. Ilang taon na rin akong nagda-drive ng semi-trailer. Anong mga ruta ang madalas mong biyahehin? Kamusta ang experience mo sa pagmamaneho sa bundok? May record ka ba ng major accidents? 3 o 4 na taon na akong bumabiyahe. Sa probinsya ng Yon at Chen. Nadaan ko na rin yung mga winding mountain roads. Marami na akong experience. Wala pa akong aksidente. Sige, test drive muna tayo. May semi-trailer sa garahe. Patanjin nga. Kung walang problema, pag-usapan natin ang detalye. Sige. Huwag mo nang i-atres sa ganyang skills mo. Ang lakas ng loob mong sabihin na bumabiyahe ka na. 3 o 4 na taon sa semi-trailer. Kahit yung pinaka-basic, hindi ka marunong mag-reverse parking. Pinagloloko mo ba kami? Hindi ako sanay sa truck na to. Kung sarili kong truck to, siguradong may aatras ko to. Hindi sanay. Ang totoong long-distance driver. Kahit anong truck pa yan. Kaya agad i-atres. Basic skill yan. Umalis ka na nga. Huwag mo nang sayangin ang oras namin dito. Trabaho lang naman ng driver to ah. Hindi ko rin naman gustong gawin to. Bakit ba? Bakit ang ganda ng buhay ni Zhang Yu? Dati driver ko lang siya. Zhang Yu, maghintay ka lang. Hindi ko hahayaan na maging ganito lang kadali ang lahat para sa'yo. Kuya Zhang, ang galing mo talaga. Itong urgent delivery ng construction materials. Walang kahit anong gasgas. Mula ngayon, lahat ng transportasyon ng pabrika natin, ibibigay ko na sa Yushan Logistics. Salamat sa tiwala, Boss Wang. Siguradong hindi ko kayo bibigwin. Huwag po kayong mag-alala, Boss Wang. Ito ang mga patakarang itinakda ng ating Boss Zhang. Laging unahin ang kaligtasan, katapatan ng pundasyon. Ayos ka, bata. Ang fleet ng 4 na truck ay talagang matatag na. Pero kinalaban mo si Zhao Saihai sa negosyo niya. Ang taong iyon ay walang awa at malupit. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Mula sa down payment na 100,000 para sa truck, hanggang sa magkaroon na ng sariling fleet ngayon. Ang landas na ito ay tinahak ko ng may katapatan. Wala nang makakaharang pa sa daan ko. G. Boxiao. Huling babala na ito. Kapag hindi ka pa nagbayad sa loob ng 7 araw, puputulin ko muna ang isang braso mo. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Gagawa talaga ako ng paraan. Ang utang na ito ay kinuha na ni Boss Zhao. Ikaw pala si G. Boxiao. Gusto kang makausap ni Boss Zhao tungkol kay Zhang Yu. Sumama ka sa amin. Ayo,
Pagkatapos mapirmahan ang kontratang ito sa Shengda, kumalat na ang balita sa buong industriya. Nagbabanta na ang kampo ni Zhao Saihai. Sinasabi nilang wala kang respeto sa patakaran. Inagawan mo raw siya ng pagkain sa sarili niyang pinggan. Ang matandang iyon, 20 taon na siyang naghahari dito. Marami siyang maruming laro. Huwag na huwag kang magpapakampante. Hindi siya ang nagtatakda ng patakaran. Gusto ng kliyente na makipagtulungan sa akin. Dahil sa pagiging maaasahan ko. Hindi dahil sa mga madayang paraan. Huwag kayong mag-alala, Boss Zhang. Habang buhay na kaming bumibiyahe ng malayo, ang mga taktika ni Zhao Saihai, kabisadong kabisado na namin yan. Basta't sumusunod tayo sa tamang proseso. Wala siyang mahahanap na butas sa atin. Aprobado na ang pagpaparehistro ng pangalan ng kumpanya. Ito ay tatawaging Yushan Logistics Limited Company. Kumpleto na ang lahat ng dokumento. Pagkapirma mo, maipapasa na ito sa Bureau of Commerce bukas. Malinis ang konsensya ko sa tinatahak kong landas. Walang sino mang makakahila sa akin pabalik. May 200,000 sa card na ito, simula ngayon. Magtrabaho ka na sa akin. Boss Zhao, seryoso po ba kayo? Ako si Zhao Saihai. Kapag nagsalita ako, laging may isang salita. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Zhang Yu. Sabay kayong lumaki mula pagkabata. Ang ugali niya, ang mga ruta niya. Walang mas nakakaalam niyan kundi ikaw. Gusto kong tulungan mo akong pabagsakin si Zhang Yu. Basta tuluyan siyang umalis sa industriya ng trucking. Ibibigay ko sa iyo sa Saihai Logistics ang posisyon ng Vice President. Minsan lang ang pagkakataong ito. Kung hindi mo ito tatanggapin, paglabas mo sa pintong ito, ang 800,000 utang mo, ikaw pa rin ang kailangang pamasan niyan, Boss Zhao. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Susunod po ako sa lahat ng utos ninyo. Ngayong araw, opisyal nang magbubukas ang Yushan Logistics. Sa hinaharap, ito pa rin ang paninindigan natin. Tumayo ng may integridad, katapatan ng pundasyon. Hinding-hindi ko bibigwin ang tiwala ninyong lahat. Ako si Old Shen. 30 taon na akong bumibiyahe ng malayo. Ngayon lang ako nakakita ng boss na tulad ni Boss Zhang, na itinuturing na kapatid ang mga driver. Sa mga susunod na lakad ng fleet, ako na ang bahala sa lahat. Sisiguraduhin kong walang magiging problema sa bawat kargamento. Ayo, mukhang malaki ang ingay ng pagbubukas mo. Ang kampo ni Zhao Saihai, nagpadala na ng mga tao para magmanman. Nawala na ang mga ruta ng cargo mo. Masyadong tusaw ang matandang iyon. Siguraduhin mong nakabantay ka ng maigi. Napasok na ang 200,000 sa card mo. Bayad na rin ang lahat ng utang mo sa labas. Ngayon, lahat ng nalalaman mo, tungkol kay Zhang Yu. Sabihin mo lahat, walang labis, walang kulang. Boss Zhao. Ang pinaka-importanteng kontrata ni Zhang Yu ngayon, ay ang sa Xiaofengda, ang taunang transportasyon ng mga sariwang produkto. Kasalukuyan na silang nag-uusap para sa pinal na pirmahan. Kung ganoon, unahan na natin siya sa kontratang ito. Ipakita natin sa kanya kung sino ang tunay na boss. Boss Zhao, ako na ang bahala rito. Alam na alam ko ang pinakamababang presyo na kaya niyang ibigay. Sinisiguro ko sa inyong makukuha natin ang kontratang ito. Master Zhang, marami na kaming sinuring mga fleet ng sasakyan. Pero ang transport record mo ang pinakamalinis sa lahat. Walang delay, walang damage sa mga kargamento. Kampante kaming makipagtulungan sa iyo. Boss Leo. Huwag po muna kayong magmadaling pumirma. Kaming Saihai Logistics ay handang magbigay ng presyong mas mababa ng 30% kaysa sa market price para makuha ang kontratang ito, ang taunang transportasyon. Lalo na ng mga sariwang produkto, ay hindi lang tungkol sa mababang presyo. Ito ay tungkol sa temperature control, bilis, at quality control. Sa likod ng napakababang presyo, siguradong may kulang sa serbisyo ng sasakyan, at kompromiso sa kaligtasan. Kapag nagkaroon ng sira o damage, ang magiging lugi ninyo ay hindi kailanman mababayaran ng matitipid ninyo sa shipping fee. Narito ang proposal ko. Boss Leo, maaari nyo itong pag-isipan ng mabuti. Ang prinsipyo at standard ng Yushan ay hinding-hindi magbabago. Iyan ang aming pangako. G-Boxiao, huwag mong sabihin. Kinalaban mo na naman si Zhang Yu. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang gawin ang mga bagay na iyan.
Hindi ba pwedeng maghanap ka na lang ng matino at marangal na trabaho? Marangal na trabaho. Ang pagbagsak ko sa kalagayang ito ngayon, ay kasalanan lahat ni Zhang Yu. Inagaw niya ang buhay ko. Ano naman kung agawin ko sa kanya ang ilang kontrata? Si Zhang Yu ay kumikita gamit ang sarili niyang galing. Kung hindi dahil sa ginawa mo noon, na binawasan ang dibidendo niya, at pinwersa siyang umalis, mangyayari ba ang lahat ng ito? Kung magpapatuloy ka sa katigasan ng ulo mo, sisirain mo lang ang sarili mo balang araw. Boss Zhang, kani-kanina lang, maraming kliyente ang tumawag. Sabi nila, ang kampo ni Zhao Saihai ay nag-alok sa kanila ng sobrang babang presyo. Tinatanong nila kung kaya nating tapatan ang bawas presyo. Kung hindi raw, baka lumipat na sila ng partner. Ayo. Malinaw na ang balak ni Zhao Saihai. Gusto kanyang hamanin sa isang price war. Baka pwedeng magbaba tayo ng kaunti, para lang hindi mawala ang mga lumang suki natin. Huwag tayong magbababa. Ang mga kontratang nakuha lang dahil sa murang presyo, ay hindi rin magtatagal sa atin. Sa logistics, ang labanan ay sa kaligtasan at pagtitiwala. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may pinakamababang singil. Ayo, huwag kang mag-alala. Stable ang cash flow ng kumpanya natin. Ang mga kasalukuyang fixed orders natin ay sapat na sapat para sa operating costs. Hindi natin kailangang magmadali sa pagkuha ng kontrata, kung ang kapalit ay ang pagbaba ng ating kalidad. May problema sa kargamento ng Xianfeng. Nasiraan ang sasakyan ni Zhao Saihai sa highway. Sira na talaga ang cold chain. Punta na tayo sa lugar. Hello, Boss G. Sira na ang compressor ng sasakyan. Halos 4 na oras nang nakatigil ang cold chain. Bulok na ang buong kargamento. Alam na ng may-ari ng kargamento. Sabi nila, kailangan nating bayaran ang buong halaga. Boss Zhao, ako. Wala kang kwenta, pinakuha ko sa iyo ang kontrata. Hindi para bigyan ako ng sakit ng ulo. Sagutin mo ang 3 milyong pinsala sa kargamento. Kung hindi mo kaya, lumayas ka na. Isusumbong ko, ang Yushan Logistics ay madalas mag-overload. Iligal ang operasyon ng kanilang mga sasakyan. Nakatanggap kami ng anonymous report. Sinasabing ang fleet ng kumpanya nyo ay madalas lumampas sa limitasyon ng karga. May mga paglabag sa operasyon ng sasakyan. Ngayon, kailangan naming suriin ang inyong mga lisensya at mga record ng transportasyon. Magsasagawa kami ng biglaang inspection. Paki-cooperate lang po. Walang problema. Makikipagtulungan kami ng buo. Lahat ng dokumento at record ng mga sasakyan ay nasa loob ng opisina. Tuloy po kayo. Tapos na ang inspection. Kumpleto ang lahat ng lisensya ng sasakyan. Maayos ang mga record ng operasyon. Walang nakitang problema base sa sumbong. Ang Yushan Logistics ay modelo sa industriya. Tungkulin naming magnegosyo ng may katapatan. Boss Zhang, marami na kaming na-inspeksyong kumpanya ng logistics. Pero ang inyong pamamahala, ang pinaka-organisado sa lahat, wala kaming nakitang kahit ano. Sa mga problemang nabanggit sa sumbong, tunay kayong huwaran sa industriya. Siguradong si Ji Boxiao iyon. Ang lalaking iyon ang may pakana nito. Parang maltong ayaw kaming tantanan. Naiintindihan ko. Ihatid muna ang mga opisyal. Salamat po sa pagkilala. Ipagpapatuloy po namin ang aming pagsisikap. Pumasa ang Yushan sa inspection. Pinuri pa sila ng mga awtoridad. Ikaw ba ang may gawa ng sumbong na iyon? Boss Zhao, gusto ko lang bigyan ng problema si Zhang Yu, para sirain ang negosyo niya. Ang galing mo rin, gumawa ka ng ganoong bagay, pero nag-iwan ka ng maraming ebidensya. Kapag sinundan nila ang mga bakas, diretso iyon sa iyo. Kapag nadamay ang kumpanya dito, kaya mo bang panagutan iyon? Kapag umulit ka pa sa ganyang, kawalang isipang gawain, lumayas ka na agad sa harap ko. Ang mga materyales sa construction park ay para sa pangmatagalang kontrata. Dapat suriin ang bawat truck. Dapat may record ang bawat hakbang. Hindi tayo pwedeng magkamali kahit kaunti. Huwag kayong mag-alala, Boss Zhang.
Bantay sarado ko ang pagkarga, pagbiyahe, at pagtanggap. Maayos na ang lahat ng permit para makapasok. Sabi ni na tatay at nanay mamayang gabi. Magluluto sila sa bahay para mag-celebrate tayo. Sige, pagkatapos nito, babawi ako sa pamilya natin. Ang lakas ng loob ni Zhang Yu na agawan ako ng kabuhayan. Walang silbi ang mga maliliit na laro noon. Ngayon, sisirain ko na talaga ang pangalan niya. Para sa mundo ng logistics, hindi na siya makakataas ng ulo kailanman. Boss Zhao, may paraan ako. Isasama natin sa mga materyales niya para sa construction park. Ang isang batch ng mga iligal na kargamento na walang papel. Diretso nating isumbong sa kliyente. Siguradong mahuhuli sila sa isang investigasyon. Hindi lang natin sila pagbabayaran ng danyos, kundi isasama rin natin ang Yushan sa blacklist ng buong industriya. Hinding-hindi na sila makakabangon pa. Sige, kapag nagawa mo iyan, ikaw ang magiging general manager ng sangay sa West City. At bibigyan pa kita ng 500,000 pisong cash. Huwag kayong mag-alala, Boss Zhao. Gagawin ko ito ng walang butas. Bukas, kapag nagkarga na ang sasakyan ni Zhang Yu, isisingit natin ito sa gitna. Siguraduhin walang makakakita. Zhang Yu, tingnan natin kung paano ka makakalusot ngayon.